Muli na namang nagngangawa sa galit ang China matapos ang muling pagpapaputok ng mga sundalong Amerikano at Hapon ng kanilang mga high mobility artillery rocket system. Pero matapos ang pahayag ng paggundina ng China, abay sunod namang nagpaputok ang Taiwan ng kanilang mga bagong anti-ship missile system na pipigil sa mga barko ng China. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa Middle East naman, matapos kansilahin ni Trump ang kanyang mga lakad, abay agad na ipinaghanda ni Galibaf ang rocket force ng Iran dahil umano sa posibleng pag-atake na naman ng Israel at Amerika, kaya't sa ngayon maging ang airspace ng Iran ay naka-shutdown na. Kamakailan lamang ay mariing kinundina ng China ang mga aktibidad ng Amerika at Japan dahil sa mga pagpapaputok nito ng mga missile sa kalupaan ng Pilipinas tulad ng Japanese Type 88 anti-ship missiles, HIMARS at Typhoon missile system na nagtataglay ng Tomahawk Cross missiles. At dahil sa walang tigil na pamimilit at pagbabanta ng China ay muling isinagawa naman ng sundalong Hapon at Amerikano ang pagpapaputok ng missile sa East Fuji Maneuver Area ng Japanese Ground Self-Defense Force. Ayon sa report ay humigit kumulang 50 mga sundalong Kano at Hapon ang nagpaputok ng 12 missiles mula sa HIMARS. Bukod sa pagpapaputok ay nagsanay din sila ng repositioning o mabilisang paglilipat ng HIMARS sakaling may hindi inaasahang pangyayari at upang maiwasang malaman ng kalaban ang posisyon. Ang mga pagsasanay na ito ng mga Amerikano at Hapon, maging ang mga Kano at Pilipino, ay alam naman nating lahat na para ito sa China. Alangan namang paghandaan ng Pilipinas ang North Korea, wala namang pakialam si tropa sa Pilipinas. At isang araw matapos ang pagpapaputok ng mga sundalong Amerikano at Hapon, abay matik na yan. Naggalit na naman ang gobyerno ng China. Sa isang pahayag, sinabi ng China na ang hakbang na ito ay isang halimbawa ng pinabilis na militarisasyon ng Japan. Isa na naman umanong palatandaan na ang mga puwersang Hapon ay naghahangad na magkaroon ng pangkalahatang restructuring ng mga kakayahan ng Japan at naghahanda para sa isang tinatawag nilang extended conflict. 中方坚决反对美国在亚洲国家部署中导系统，并已多次就有关问题表明关切。低风中导系统是战略进攻性武器，损害他国正当安全利益，威胁地区战略安全，加剧军事对抗和军备竞赛风险，对于地区和平稳定有百害而无一利。 长期以来，包括日本在内的亚洲多国民众反对声音不绝于耳。中方敦促美方、日方正视地区国家呼声，纠正错误做法，以实际行动为地区和平稳定发挥正面作用。 Dagdag pa ng China, ang masamang paglitaw umano ng neo-militarismo ng Japan ay maaaring magmulan na naman ng kaguluhan sa rehiyon. Dapat pag-isipan anya ng internasyonal na komunidad ang mga pag-aaral mula sa kasaysayan, manatiling alerto at sama-samang pigilan ang mapanganib na momentum na ito. Abay ogag talaga mga kabayan. 此举也是日本加速在军制化的又一佐证，种种迹象表明。 日本右翼势力正在谋求对军事能力进行整体重构，为所谓长期战争做准备。这本质上是掏空日本宪法、国际法、国内法规制，挑战战后国际秩序，与日方自诩和平国家形象背道而驰。日本新型军国主义乘势为患，可能再次成为引发地区动荡的祸源。国际社会必须以史为鉴。 高度警惕，共同遏制。 Agad naman diyang tumugon ang Taiwan pero hindi isang pahayag kundi isa na namang live fire test ng kanilang bagong missiles na Xiongfeng-3, isang missile system na idinisenyo upang pigilan o manuuwasaki ng barkong pandigma ng China na lalapit sa Taiwan. Military enthusiasts were offered a rare glimpse of a Xiongfeng-3 missile test in southern Taiwan.
Nicknamed the Ship Killer, the Xiongfeng 3 is a domestically made supersonic missile made for attacking land-based and naval targets. The test took place at Jiupeng Military Base, the home of Taiwan's main defense R&D facility. The military has given few details about the launch, saying it's a routine test exercise. At sa update naman sa Middle East mga kabayan, abay hindi pa rin naabot ng Amerika at Iran ang mga kasunduan upang tuluyan ng magwakas ang gyera. Kaya't kanina ay kinansila na ni Trump ang kanyang mga lakad. Sa isang footage ay nakitang umalis si Trump sa White House, ngunit kalaunan ay bumalik ito sa hindi malamang dahilan. Pero ayon sa mga lumabas na report ay posibleng may kaugnayan umano ito sa planong massive strike sa Iran. Yan ay matapos i-post ni Deputy Chief Dan Scavino ang isang maiksing footage ng B-2 stealth bombers na walang caption. Ginawa rin umano ito noon ni Scavino bago magsimulang bombahin ng Amerika ang Iran. Kaya naman maraming bansa sa mundo ang nakatutok na naman sa Middle East. Now, the Trump administration is preparing tonight for a fresh round of military strikes against Iran. That's according to sources with direct knowledge of the planning, though they say no final decision has been reached. Sa mga monitoring naman ay may ilan umanong US military aircraft ang gumagalaw na sa Middle East tulad ng mga refueling aircraft. Tila ramdam naman ito ng Iran kaya't agad nang inatasan ni Galibab ang mga rocket forces nito na maghanda sa posibleng opensiba umano ng Amerika. Habang inanunsyo naman ng spokesperson ng Iran na naka-shutdown na umano sa ngayon ang buong airspace ng Iran dahil umano sa posibleng hindi magandang mangyayari pero babalik naman umano ito sa Lunes. Yun ay kung hindi umatake ang Israel at Amerika mamaya o bukas. At yan muna ang update sa ngayon mga kabayan dahil medyo not feeling well pa. Sa mga kabayan dyan sa Middle East ay mag-ingat po kayo dahil sa nagbabadyang malawakang atake di umano. Anyway, happy weekend mga kabayan!